Ang ombudsman humihiling ngayon ng hold departure order laban kay Senator Marcoleta at maging sa inyo. Ano hong inyong reaksyon dito? Una sa lahat, hindi naman ako babiyahe, so hindi naman nila ako kailangan yung for departure. Pangalawa, yung kaso nila, hindi ko alam paano nila nagawa yung pilipit na yun, ano? Na yung contribution naging plunder, wala ka namang kapalit na hinihingi, hindi naman nakaw. Hindi pera ng gobyerno yun na ninakaw. At yung indirect bribery nga, wala ka namang kapalit na hinihingi. Sabi ko nga kung meron man akong hininging bagay kay Senator Marcoleta, yung pagkain ko ng hopya doon sa kanyang opisina. Pero bukod doon, hindi ko makita talaga paano nilang nadikit-dikit yung kwentong yun at ilabas ang plunder laban kay Senator Marcoleta na yun, nadamay din kami. Congressman, magandang umaga. Si Admar po ito. Nabanggit mo yung pagdikit-dikit ng inyong pong pangalan. Tingin niyo po ba may kaugnayan itong issue sa inyo with Congressman or Senator Marcoleta dito po sa mga ganap ngayon sa kanyang pagiging kritiko at talagang nais na niyang maumpisahan itong investigasyon dyan po sa flood control muli? Totoo yan, Admar. Talagang eksakto yung binanggit mo at nagkataon din naman dahil aktibo akong nananawagan at isa ako siguro sa mga boses na sumisigaw tungkol dito sa flood control scandal na imbestigan at tingnan talaga. Yun nga, ang mabigat dito, lahat kaming mga nagagalit, lahat tayo, hindi lang naman ako, marami nagsasalita. Siguro mga 40 na ang may kaso. Sa flood control, parang 6 pa lang atang kinasuhan. Basta ngayon, no, ang nagiging modus operandi, pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Kaya hindi ako magtataka, Admar, kung balang araw makasama ka rin namin ni Senator Marcoleta na makasuhan at magkaroon ng hold departure order. Easy. Tapos, Congressman, yung ano din, yung mga sa leadership din ng Senado, na maya't maya, lagi tayong merong naririnig na magbabago na naman. May kaugnayan po rin po ba ito dahil maliban sa impeachment ay ito ngang inaantabayanan na flood control project ay maaari ding matalakay, which is kahapon niya, nabanggit na kung sino pa yung mga karagdagang mga opisyal sa komite ng Blue Ribbon. Katulad na nasabi ko, Jade, ka Edmar, Admar kay Jade, yun ang binanggit ko sa kanya, yung pagpapalit ng liderato ay yung Constituent Assembly na speech ni Senator Amy kahapon at maging itong liderato ng Blue Ribbon Committee hearing. Mas mahalaga sa kanila yan maging sa impeachment. Kasi yung dalawang proseso ng Constituent Assembly tsaka impeachment, kailangan niya ng 2/3 vote. Kahit na hindi magkapalit ng liderato, kahit minority pa rin ang ngayon ay majority, hindi nila makukuha yung boto may bulto na 9 ang minorya at marami pa rin sasama dyan na hindi naniniwala sa impeachment at hindi rin naniniwala sa Constituent Assembly. Pero itong Senate Blue Ribbon Committee, majority vote lang to At kung yan nga ang nagiging galit ng marami, hindi lang naman tayo, no, pati ang Iglesia ni Cristo nagsalita diyan. Ang sabi lang, humingi kami ng transparency, accountability. May mga obispo sa simbahang Katoliko nagsalita na rin diyan. Mga negosyante nagsasalita tungkol diyan. At ang iba't ibang organisasyon na sinasabi lang naman, ikulong nyo yung mga kurakot. Alamin natin ano yung katotohanan dahil hindi namin ito nakita sa ICI na binuo mismo ng administrasyon, ng palasyo, at ang tanging ano na lang nila, maaaring sandalan ay ang Blue Ribbon Committee na para ding ganun din ang nangyari, pahinto-hinto. Ito lang di ba, pag-resume ng June, wala na, parang pahinto-hinto na yung nangyari. So ito na yung inihintay ng marami na talagang malaman ang katotohanan, makulong ang dapat makulong, at kahit papano, maisauli ang pera ng bayan. Opo. Sa tingin niyo po ba, nataon lang na karamihan po sa mga nasa majority ngayon ay may kinakaharap na kaso o mga reklamo kumpara sa minority, Congressman?
Hindi naman, Admar, kasi nung umpisa pa lang yan na rin yung grupo eh. 'Di ba? Yan yung mga nagsasalita, no? Biglang all of a sudden, ayun na. Paglabas ni Yusek Bernardo, itinuro na yung mga dapat ituro dito sa majority. At ngayon naman nga, bigla nilang itinulak naman yung sa ICC. Pero bagamat ganon, nakita mo naman na ninindigan yung ating mga senador, lumalaban, Senator Bato, no? Talagang grabe yung ginawa niya. Wala pang ang katotohanan yung warrant niya. Wala pa talaga. Pinipilit din talaga ng administrasyon. Ayun. Inuli siya at inatake yung Senado, pero bagamat gano'n, nagpakita pa rin. At ngayon, sinasabi lang, no, si Senator Bongo naman daw, ay lalabas na rin daw yung warrant. Talagang todong panggigipit ang nangyayari ngayon sa mga yung lumalaban. At sabi na natin, hindi naman lumalaban sa tao, hindi naman lumalaban kay Pangulong Marcos, pero lumalaban sa korupsyon. At hinihingi natin na talagang isurrender at talagang hindi isurrender, no? Para bang yung binibigay lang proteksyon sa taong mga dapat hindi proteksyonan, tigil na nila at palabasin ang katotohanan. Opo, siguro bilang panghuli na lamang po, Congressman, maliban sa flood control projects, marami pang mga issue ng korupsyon na pinupuna ngayon sa gobyerno at yung mga irregularidad, kagaya din po doon sa isinampang plunder at technical malversation laban po kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal na paglipat dito sa PhilHealth, 60 billion pesos at 107 billion pesos na PDIC funds. Billion pong pinag-uusapan po rito. Pero wala po tayong naririnig sa mga kasamahan nyo rin dati sa mababang kapulungan ng Kongreso na ito po'y mapag-uusapan. Pero ang napag-uusapan po, impeachment ni VP Sara, na kung ihahambing nyo po yung halaga doon kumpara dito, tsaka doon sa flood control, hindi hamak na mas malaki po itong sa flood control at maging dito po sa paglilipat ng PhilHealth funds at PDIC funds sa Congressman. Alam mo, Admar, ayoko para bang ayoko sabihin na ito tama, ito mali. Kasi hindi naman natin alam pa talaga yung buong katotohanan. Ang akin lang, kung iimbestigahan nila si VP Inday Sara, dapat inimbestigahan din nila si Presidente. Dapat imbestigahan nila yung mga departamento na may notice of suspension at saka may mga suspension, no, at cancellation dito sa Commission on Audit. At yung binanggit mo itong issue ng nangyari sa PDIC, na 107 billion, nangyari sa PhilHealth na 60 billion. Actually, sa PhilHealth, hindi lang 60 kasi may mga direct contribution pa na 90 billion. Yun naman pondo ng gobyerno plus na 60 na ipunan ng PhilHealth. Dapat pantay-pantay, imbestigahan lahat. Ang hirap naman nga, pagka ito lang ang ginagawa nila, talagang halatang-halata na politika lang. At hindi doon sa kapakanan ng bayan, hindi para sa katotohanan, hindi para sa ustisya. Napakalala nung nakita natin at dumang korupsyon. Lahat naman yan ang sinasabi. Pati yung mga dating kongresista, pati yung mga dating kabinete, maging dating senador, this is the worst na nakita natin of all sa budget deliberations, sa budget allocations, and sa bidding of the different budgets. No, so ito dapat imbestigahan sana ng buo ng Kongreso. Kung ano man yung katotohanan dito, alamin natin. Yung kay Inday Sara nga, pati yung mga hindi dapat nilang ginawa nila katulad nung pagbatawag sa AMLA. Tapos yung paliwanag pa, ang gulo-gulo, in and out ng pera, para bang halatang-halata Pero yung mga dapat talagang alamin na mga korupsyon na nangyari, ayaw nila. Siyempre, no, sinabi na nga nung meron daw 67 na mismong kongresista na contractors din. Yung mga 18 sundalo. Sa akin lang, Admal, kung talagang, di ba, hindi ka naman kasama o biglang nalagay ng pangalan mo ng 18 Marines, papatawag ko yan. Kukomprontahin ko yan. Pero bakit hindi nila magawa? Kasi alam din nila na kung ano yung katotohanan na sinasabi ng 18 Marines. Alright. Sir Mike, siguro yung huling mensahe sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito sa inyo. Sa ating po mga kababayan, sa sitwasyon po natin ngayon,
nakakatakot yung yugto ng ating kasaysayan na parang bumabalik noong 1986. Nung nagkaroon ng revolusyon, pero bago doon ay yung martial law. Bakit ko po sinasabing martial law? Humigit 40 na ho na mga nagsasalita lamang ha. Hindi ho ito nagtatawag ng revolusyon, hindi nagsasabi ito na may barilin o gumamit tayo ng dahas para palitan ng gobyerno. Nagsasalita laban sa korupsyon. Nagsasalita doon sa nakawan. Nagsasalita na ibalik ang pondo ng bayan. 40 na po kami na kinakasuhan para patigilin. Ako ho, ang kaso ko sa ngayon, 6 na. At wala naman po akong ginagawa kundi umattend ng rally, magsalita, at yan ay parte ng ating demokrasya. Ayaw man nila yung sinasabi ko, galit man sila sa sinasabi ko, kasama ho yan at parte ng ating demokrasya. Katunayan, binibigyan nga ng daan ang free speech o ang palayang pagsasalita para lalong maiayos ang lipunan, para lalong maiayos ang gobyerno. At ang aming pong panawagan, hindi naman po kami tumigil kung hindi lamang panagutin ang nagnakaw. Na yung trilyon na nawala sa pondo ng ating bayan ay ibalik at itigil na yung ganitong klaseng nakita natin na pamamalakad ng ating gobyerno. Nagkaroon na nga po ng flood control hearing nung nakaraang taon. Pero yung budget patuloy pa rin na nilagyan po nila 2 billion bawat distrito sa isang distrito ng ating bansa. So hindi pa rin naitigil talaga yung ating panawagan na itigil yung korupsyon sa ating bansa. Ito ho ang nakakalungkot sa bansa natin ngayon, pero hindi po kami titigil, hindi kami hinto at inaasahan po namin na tayong lahat kikilos at hindi hinto para makakuha ho natin ang hustisya na hinihingi ng sambayan ng Pilipino.